gamitin niya ako doon gamitin niya ako doon, mighty, bold, and effectively. Kasi minsan may mga times na medyo aminado na rin na medyo mahihain pa tayo ng konti. Baka kaya ako dadalhin ng Lord doon kasi di ba mga ano sila doon, ano yun, mga open sila doon. Baka kaya may purpose din ang Lord na dalhin ako doon. Ayun na. Ano pa ba? Huwag mo kami kalimutan. Di ka namin makalimutan. Pagkatao ko pala yung August, di ba, dapat alis na ako August. Hindi ako natuloy-tuloy, nabot ako ng 3 months. Tapos, lately nga, akala ko nga, alis na ako. Hindi ko naman namalayan na hindi ko pala ako nagkikibos. Pero yun, ayos na lahat. Tapos, tapos dito nga, no, may natanggap akong letter na inaano na ako ng pigos. Akala ko, ayos na lahat. Ang mabuti din ng Diyos kasi 1 week before na naalis na ako, na-receive ko yung letter na yun. So, akala ko okay na. Pupunta lang pala dun Pupunta lang pala dun sa pigos na yan. E di, papunta ko doon, i-schedule ako ng November 9. Di, sabi ko, hindi po pwede kasi hindi po pwede kasi October 31 yung alis ko, sabi sa akin. Hindi kasi ang dami-dami masyado, November 9 na lang schedule. So, nagkaroon ako ng problema kasi nga, isip ko na isa sa mga requirements na yung PIDOS. Hindi ko pwede lumabas ng bansa kung wala kang PIDOS. Ayun. Tapos, ayun yung Tuesday yung pumunta ako, napahinga na ako kasi sabi ko, mag-paragot na naman ako. Sabi ko, kasi yung mahal yun, tapos pera na naman. Tapos naisip ko rin yung mga naghihintay sa akin doon sa ibang doon na kumbaga, expected na nila ako na pupunta doon, tapos biglang, ano na naman, lagi ka na parang ayaw mo nang umalis. Tapos yung Wednesday, ay yung Tuesday, napayak nga kasi sabi ko, hindi pwede ako na hindi makaalis na kasi hanggang 31 lang yung sa ticket ko. Saka pag inabot ng November, ano na naman, tataas na naman yung pumasagit. So yung bali bumalik ng Wednesday, kaya nga kasama ko nga si Sister Marilit. Hindi ko rin akalain na talagang ano ng Lord na pagdating ng Wednesday, siyempre November 9, na pinag-usapan namin na pwede po ba na mag-PIDOS kasi wala na po akong sabi ko nga wala na akong pang-pareho, okay? Dahil wala na akong ayun, tapos sabi nito yung isisingin ka. So, habang nagpag-pray ako na sana nga makakasama ko na tapos sinabi sa akin na 2 p.m. daw, mag-PIDOS ako. So, natuwa na ako kasi kapag hindi kasi ako nakapag-PIDOS, hindi ako makakaalis ng bansa ng 31. Kaya sabi nga ng nanay ko, tawag nanay ko, okay na ba? Kasi, kailangan okay na kasi ang dami ko ng,
lugar na bago sa akin, kumbaga bagong pakikisama, bagong mga tao, hindi ko kilala yung mga tao, mga green eyes, blue eyes, red eyes, ayun. Hindi parehas na ice lang. Kaya sabi ko, Lord, kung dadalhin mo ako doon, kailangan mo yung trabaho ko. Tapos dahil na nga ako trabaho, tapos sabi pa ng nanay ko, kung gusto ko maging dalawa pa yung trabaho mo eh. Sabi ko, ano na yung trabaho? Meron kang pwede mag-extra. Yung sa mga aso, sabi niya, yung talaga, $45. Sabi sa aso. Sabi ko, tatloyin na natin. Isa rin sa prayer ko na kung dadalhin mo ako, sabi ko, kasi nga, gusto ko rin naman ng, yung magkaroon ng kabuhan yung pagpunta ko doon, sabi ko nga, sabi ko, Lord, kung dadalhin mo ako, gusto ko rin makatulong sa gawain mo. Ayoko naman na maging, kaya, ayun na, panalangin mo ako, hinihili ko yung prayer kasi hindi ko pa alam na ano ko doon, kumbaga yung magiging sitwasyon ko doon. Pero naniniwala ako na kapag ang Diyos ang nagdala sa'yo doon, inayos lahat, pinagkakatiwala ko lahat sa Panginoon. Yung pupuntahan ko, yung mga taong makikilala ko doon, alam ko ang Diyos lahat ang nag-ayos dito sa akin. At may dahilan ang Diyos kung bakit niya ako pinapunta doon. Kaya magpapasalamat ako sa Panginoon. Naiiyak man ako, pero ayoko umiyak kasi baka mag-iyakan tayo doon. Kaya hawa lang tayo, maganda na yung happy tayo na magsipag-uwian. Isa naman sa umiiyak tayo, nalulungkot. At sobrang nga ang gusto mo kasi sa akin. Kaso tulong na lahat. Lahat meron na nakakapulong. Ulitin ko yung pasasalamat sa Diyos sa lahat-lahat ng mga trials, mga persecution,